Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, tuluyan ng kinarma. Itong dating Presidente Digong. Kung matatandaan nyo, mga kaibigan, nung panahon na siya po ay nanunungkulan bilang Presidente, ay binawi ang ginawad na amnesty dito ho sa dating Senador Trillanes. Ba't lumabas ang desisyon na ika nga po ay kinatigan, pinanigan ng Supreme Court, kataas-taasang hukuman na ito, di ba? Na hindi pwedeng bawiin ni dating Presidente Digong ang amnesty na ginawad dito ho kay Trillanes. Mga kaibigan, yan po at marami pang iba ang ating tatalakayin. Ako'y muling nagpapaalala, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito kapag may pagkakataon po kayo at nasa ganon. Lubos po nating maunawaan. Eto, nalaga nga ay congratulations muna tayo dito sa dating Senador Antonio Trillanes. Kung magugunita nyo po, ito ay subaybay ko. At makakarelate po kayo dito kung alam nyo po o nasubaybayan nyo itong istorya ng pagbawi ng amnesty dito ho kay Trillanes. Mga kaibigan, si Antonio Trillanes po, ayan po ay dati ay nagkaroon po siya ng kudita na tinatawag, mga kaibigan, sa madaling salita nung panahon ho ni Pangulong Yumao na dating presidente na Benigno Aquino, ay binigyan ho siya ng amnesty, mga kaibigan. So nakalaya ho siya, mga kaibigan, but dito ho sa time ho ng dating Presidente Digong, dahil pinupuna ni Trillanes ang mga dapat kapuna-puna bilang isang senador, ay sa madaling salita ay kritiko di umano ito nga si Trillanes ni Duterte. Siguro nabanggit ang pangalan Duterte, ay pinupuna ang mga galawan ni Duterte. Ito si Trillanes ay biglang binawi ni Digong. Noon siya ay presidente pa ang amnesty. Na yan po ay sanhi na pakikipaglaban ni Trillanes dito kay Duterte. At ito po ay subaybay ko, mga kaibigan, hanggang nandun siya sa bingit na ika nga po ay aarestuhin na. Ba't siya po ay nakipaglaban? Nilabasan po ito ng warrant of arrest na galing ko sa pamahalaan Digong ang ika nga po nung kapanahunan na yon. Subalit napigil ho ang warrant of arrest na yan dahil may mga motion na ginawa po. Kaya napigil ang warrant of arrest. At siyempre, ito po ang resulta. Sa ilang taon noong pakipaglaban ni Trillanes sa korte, ay nagdesisyon po ang Supreme Court na hindi pwedeng bawiin ang iginawad na amnesty dito ho kay Trillanes. But at ipapaliwanag ko po itong ikangahoy desisyon na ito, at bago po tayo tuloy at magpatuloy, mga kaibigan, ay gusto ko po muna nga basahin sa inyo itong buhat dito sa nilabas at sa loobin po ni Trillanes. Ito po, buhat, kumuha tayo dito sa Politico. Marami na po ditong balita na lumabas sa iba't ibang malalaking stream media. At ito ho, na April 4, 2024. Ngayong lang po ito. Ito. Sabi ni Antonio Trillanes, maraming salamat po sa Supreme Court sa pagbasura ng amnesty revocation ni Duterte noong 2018. Trillanes wrote, formerly known as Twitter, sabi, Trillanes criticized Duterte and his official, including former Executive Secretary Salvador Miguel Dia,
former Justice Secretary Minardo Guevara, and former Solicitor General Jose Calista over other action against him. Eto pa, ipagpatuloy ko po. Sa kagustuhan, patahimikin at ipakulong ang mga membro ng oposisyon ni Duterte, Miguel Dia, Guevara at Calida ay gumawa ng pang-abuso ng kapangyarihan at sukdulang katangahan, Trillanes said. Okay. The Supreme Court recently stated that Duterte cannot revoke the amnesty of Trillanes without the concurrence of Congress. It is also declared that the revocation of Trillanes amnesty long after it became final without prior notice violated his right to due process. Trillanes amnesty was granted by the President Benigno Aquino III in 2010 over the Pelco attempt launched in the past. Duterte has been sought to revoke amnesty over the brief. Trillanes did not file an amnesty application and never expressed guilt for 2023 Oakwood Mutiny in 2007 Peninsula Manila Hotel sake. The Supreme Court, however, found convincing evidence that Trillanes did file amnesty application. Okay? Ay maliwanag po mga kaibigan. At dito sa binasa ko po ay nandiyan po ang mga rason kung bakit to hindi pwedeng bawiin ng ginawad na amnesty dito kay Trillanes. Muli po, congratulations Senador Antonio Trillanes, sapagkat ito ay subaybay ko ho nung siya ay nagkukulong sa isang kwarto, ayaw magparesto, at ang kanyang mga abogado ho ay nag-file ng mga motion diyan po sa korte upang pigilan ang pag-aresto ho, at nanaig naman po. Kaya ito ho ay nakahanda na ang kulungan. Tunay na ibabalik dapat ho ito sa kulungan. Mga kaibigan, ito ay pinapasuko na nga ni Robin Padilla. At ilalabas ko ho yung video na yon, na ito ay pinapasuko ni Robin Padilla na nakakulong sa isang kwarto nung lumabas ang warrant of arrest para ibalik sa kulungan. Ay saka po natin tatalakayin yan. Yung binuburi pa nga ito ni Robin Padilla, hindi pa senador noon, si Robin Padilla. Saka po natin talakayin yan. So mga kaibigan, lumalabas po dito na talagang isang panggigipit, isang pang-abuso ng power bilang isang presidente noon itong si Digong. Dahil kung maalala nyo po, ito ay pumupuna sa Pangulong Duterte kung ano ang karapat-dapat na punahin, na karapatan din po ng isang senador, mga kaibigan. So gumawa po ng paraan kung pagbabasihan po natin ito, sapagkat Supreme Court na ho ang nagdesisyon. Ito po ay taasang hukuman. Ito po ay ilang taon pinag-aralan bago ilabas sa desisyon. That's why ang nagsisinungaling po dito at ang gumagawa ng mga kwento ay ito pong dating Pangulong Duterte. Nako po, ay sasabihin ko sa inyo, maniwala at kayo sa hindi. Ito po ay isang karma na, mga kaibigan. Malaking karmahan na po ito dahil sunod-sunod na po ang kakaharapin ito. Nandiyan po ang ICC, mga kaibigan. Nandito po ang pagkapanalo na ni Trillanes dito po sa laban ng amnesty. Maliwanag po na siya po ay inaabuso ang kapangyarihan. Mga kaibigan, nandiyan pa rin ho ang isang ebidensya na pinakulong itong si De Lima na ikay lumalabas na ito po ay isang scripted, isang gawa-gawa lang ho dahil pinupuna din at nilalabanan din ni dating Senador De Lima ang hindi karapat-dapat na ika nga po'y napapansin dito po sa pagkatao ni Duterte. That's why nagkaroon po ng sabuatan dito po kay De Lima, at kahit wala po siyang di umano na kasalanan ay kinakulong po ng ilang taon. Ganyan dapat ang mangyayari kay Trillanes kung hindi ho nalabanan ni Trillanes, kung hindi nalabanan ng mga abogado ni Trillanes na magmosyon
para hindi siya maaresto. But dito ho, kay De Lima, ay kahit anong laban ho ang nagawa noon, ay hindi po napigilan na maipakulong siya. Dahil kabila ho, talaga ay ikangapoy. Sabwatan, sangkutan, ang nasa justice, Secretary of Justice, lumalabas na sangkot. Sa bilibid, mayroong sangkot. Kahit saan ka pumunta, mayroong tao na sangkot. Para sa ganun ay mapakulong si De Lima. But na-dismiss po ang kaso, mga kaibigan. So yan po ay isang patunay, kaya't nabanggit ko in relation. Itong kaso ni De Lima ay isang nagpapatunay din ho na nga po ay abuse ng power. Gumagawa ng mga nga po ay scripted para makaganti sila, mga kaibigan. Ganyan din po ang nangyayari kay Trillanes dahil malaki pong ebidensya. Ito pong pagbasura ng Supreme Court na nga po ay nananatiling na dapat nandoon ang amnesty dito ho kay Trillanes. Sapagkat kung yan po ay babawiin talaga ang amnesty kay Trillanes, ay ibabalik po siya sa kulungan. So that's why nanalo po si Trillanes, mga kaibigan. Ito pa, kaya sinasabing karma, ICC malapit na rin po. Di umano na lumabas ang warrant of arrest. Ay baka ito'y susunod. Dito po nga po kay Kibuloy na magtago. At ito, mga kaibigan, mainit-init pa, nag-file po ang ating Senador Risa Hontiveros na nga po resolution diyan po sa Senado na kailangang imbestigahan. Sino ang iimbestigahan? Itong gentleman agreement. May numero na po ang pinal niya na resolution, mga kaibigan, para dumaan na imbestigahan sa Senado. Ito pong gentleman agreement. At sino po ang involved dito, mga kaibigan? Involved po dito ay itong dating Presidente Digong. Abang-abang po ito, mga kaibigan, dahil ito po ay kumpirmado na nag-file ng resolution sa Senado, itong si Senador Risa Hontiveros na dapat imbestigahan. Ay kaabang-abang po ito. Ay alam po natin, sana ho, pag pinatawag sa Senado, itong si Duterte, mga kaibigan, ay sana po ay umattend. Dahil kapag hindi po ito umattend, ito po ay magagaya diyan po kay Kibuloy na mag-i-issue po ng warrant of arrest, mga kaibigan. Alam po natin, matalino ito nga si Duterte. Kaya niya po magpaikot, di ba? Ay sana po ay umattend dahil pabor po sa kanya. Dahil para maipauliwanag naman niya ang side, mga kaibigan. But sa puntong ito, ay baka ito ay nabindisyonan ni Kibuloy. Stop! Malakas ang power ko, huwag kang umattend. Magtago ka na lang. Abang po. Ito, mga kaibigan, abangan po natin kung kailan gaganapin po ang hearing diyan sa Senado dahil magkakaroon po na nga po pagtatanong, pag-uungkat kung ano nga ba itong gentleman agreement, mga kaibigan. Okay, maliwanag po dito, mga kaibigan, nanalo po sa korte, diyan po sa Supreme Court, ito nga binawi ni dating Presidente Digong ang amnesty ni Trillanes ay kinatigan po na dapat hindi bawiin. Walang karapatang bumawi si Duterte ng amnesty ni Trillanes. That's why nanalo po sa Supreme Court. Ito po si Trillanes na sabi nga ng ating mahal na taga-subaybay, ito ay utay-utay na dumarating ang karma dito sa dating Presidente Digong, mga kaibigan. Okay, maraming salamat po diyan po sa comment section. Huwag po kayong matakot magbigay ng inyong public opinion. Abangan po ang ating may init pa na munting pagtatalakay dito sa aking maliit pa na YouTube channel. At siyempre ang latest update tungkol dito sa pag-aresto kay Kibuloy. Hanggang ngayon po ay hindi pa na-aresto. Bibigyan ko po kayo ng latest update yan. Muli po, bye-bye, palakpakan, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito.